verse 22. Abstain lust, that is 1 Peter chapter 2, verse 11. Avoid trouble-makers, Romans chapter 16, verse 17. Avoid profane and vain publics. Okay? So that is 1 Timothy chapter 6, verse 20. At gonna avoid false knowledge, which is the worldly knowledge. That is 1 Timothy chapter 6, verse 20. Avoid foolish question, Titus chapter 3, verse 9. And avoid argument about the law. That is Titus chapter 3, verse 9. And then avoid malice, 1 Corinthians chapter 14, verse 20. And then, sa oras na ito, isa sa ating pong pag-usapan, nasusunod po sa number 9 po is be reconciled to a brother. Be reconciled to a brother. So in the book of Matthew, pakibasa, Sister Florence, in the book of Matthew chapter 5, verse 24. Pastora, kayo mo na po, nasa yung Bible po ko nito. Teka, sandali lang ha. Ano yon, Matthew? Samahan rin yung isang Bible ko na ano eh. Matthew, ano, Pastor? Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. Yeah, verse ano? Ako, hindi ewan ko kung ako yung nawawala o kayo yung nawawala. Matthew 5 verse 24. 24, okay. Sabi dito, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. So, always remember that reconciliation, so yung be reconciled to our brothers, ay napakahalaga. And of course, if we study the Bible, of course, Jesus Christ have also reconciled us. Meron reconciliations na nangyari sa atin na ginawa ng Panginoon Kristo. Sa pamagitan po niya, na-reconcile po tayo sa Diyos Ama. Ganoon din naman sa atin pong mga kapatiran. Most especially, ang tinatawag pong ditong kapatiran, hindi lamang po yung tinatawag po nating part of the church or members of the church, but even our brothers outside. So, tandaan po natin na mahirap yung may kaalitan. So, before we worship the Lord, kailangan naroroon din yung puso po natin na nakikipag-reconcile, may pagpapatawad, handa ang puso po natin. At isa po sa ating laging tandaan na yung puso ang pinakamahalaga na isiset po natin before we worship to the Lord and also to give offering before the Lord. Napakahalaga po kasi niyan eh. Hindi po kasi tayo makakatago ng kahit katiting sa harapan po ng Diyos because He knows everything. He knows kung ano yung nasa alaman po ng ating pong kaisipan, alam niya po yung alaman po ng ating mga puso, even the way that we act, alam po lahat po yan ng ating pong Panginoong Diyos. Siya po yung Diyos na hindi po natin madadaya because He is all-knowing God. Kaya bago po tayo sumamba, bago po tayo magbigay ng anumang bagay sa ikakaluwalhati at ikakapuri ng ating pong Panginoong Diyos, then be reconciled to our brothers. Mahirap po yung may kaalitan. Mahirap po yung mayroong kagalit. Ang importante po dito, mayroong reconciliation. Mayroong paghihingi ng tawad kung sakali man na tayo nagkasala, o di kayo nakakapag-release din naman po tayo ng tawad kung sa mga tao naman na humingi sa atin ng kapatawaran. At higit po sa lahat, naroroon din yung pagbabati. Okay, yung ating pong pakikipagbatian sa isa't isa. Para sa ganun ay higit na mas maganda yung ways ng ating pong pananambahan and most especially magkakaroon po tayo ng magandang fellowship. If you study kung ano po yung nangyayari po sa loob ng iglesia ngayon, marami po na pumupunta po doon sa loob ng simbahan that they have hindi wala pong reconciliations, okay? Parang may mga pag-aralan din po natin yan mamaya, okay? Yung mga kumahad lang sa real worship before the Lord. Ang akala po ng marami, basta't masaya, basta't may tugtugan, basta't mayroong magandang preachings, okay na yon. But alam niyo po, may mga bagay na kung saan itinuro rin po si Apostle Pablo kung ano yung mga karapat-dapat na pagsamba sa ating pong Panginoon. Marami pong uri ng pagsamba na ginagawa ng tao, it is not acceptable before the Lord. Yun yung kasi yung mga naitatak sa kaisipan ng mga tao. Alam po natin na ang pinakamahalaga sa pagsamba ay ang puso po natin na naialay ng lubusan sa ating pong Panginoong Diyos at sa lahat ay ang buhay po natin na bago, na napuspos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at tayo po'y namumuhay sa katwiran at kabanalan ng Diyos na ibinigay niya po sa atin. At isa sa pinakamagandang patterns of worship
which is mga pag-aralan din po natin yan. That is in the book of Romans chapter 12, verse 1. So be reconciled. Alam niyo po, regarding reconciliation, ito yung ginawa ng Diyos sa atin. Okay, so kailangan po natin ma-reconcile po tayo sa sa ating pong mga kapatiran, mga kapatid. Makipagkasundo po tayo kung meron po tayong nasaktan. Makipagkasundo po tayo sa kanila. Humingi ng kung ano man yung mga bagay na dapat natin hingin sa kanila. At sabi dito, upang magkagayon, balik ka at ihandog mo ang iyong hain sa Panginoon. And that time, God will accept our offering before the Lord. So, may tatlong reconciliation eh. Be reconciled to your brothers. And then, of course, kailangan din nating ma-reconcile in Christ. Alam po natin yan. Yan ay trinabago na rin po ng ating Panginoon Hesus Kristo nung pinaniwalaan po natin ang Ebanghelyo at tayo nagsisi sa ating mga kasalanan. 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Natapwat ang lahat ng mga bagay ay bawang sa Diyos at pinagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang misteryo ng pagkakasundo. So, dahil po, ganun din po ang ating kalagayan kung bakit inuutos sa atin ng Panginoong Diyos yung reconciliation sa ating mga kapatiran o sa ating mga kapatid o sa ating kapatao or to our neighbors, dahil yan din naman ang ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Jesucristo na dati tayo po ay nagkaroon ng alitan sa pamamagitan ng kasalanan, na bunga ng kasalanan ng sinaunang tao na minana po natin at ganoon din tayo napalayo sa Diyos, namuhay tayo sa ating sariling katwiran at hindi katwiran ng Diyos. Ngayon po, si Kristo ay nagkatawang tao, bumaba po dito sa lupa, siya po ay nag-alin ng kanyang buhay para sa ganoon ay magkaroon po tayo ng reconciliation before the Lord. So, ang reconciliation sa isa rin po sa magiging talakayan na gusto pong maging subject po natin isang araw dahil napakahalaga na maunawaan po natin kung ano yung ginawa ni Kristo sa kabilang dako na siya po ay nagkatawang tao. That is reconciliation. And then pangalawa, hindi lamang po na tayo po ay magkaroon ng reconciliations in Christ, but of course reconciliations in God. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Kami nga ay mga sugo na sa pangalan ni Kristo na waring namamanhik ang Diyos sa pamagitan namin. Tayo ipinamanhik namin sa pangalan ni Kristo na kayo magkipagkasundo sa Diyos. So tayo ang Diyos Ama, ipinagkasundo tayo ni Kristo at si Kristo ipinagkasundo tayo sa Diyos. At dahil ang dalawang persona, ganito ang ginawa, ganun din naman ang dapat nating gawin. Okay? Sa atin pong mga kapatiran na kung mayroon mang alitan, ang alitan na yan ay dapat mawala sa pamamagitan po ng pagpapatawad sa isa't isa at mayroong pagkakasundo sa isang layunin, sa isang tunay at wagas na pagsamba para po sa atin pong Panginoon. So be reconciled. And then, number 10, be wise like a serpent. Be wise like a serpent. In Matthew chapter 10 verse 16, sabi niya, behold, I send you forth as a sheep in the midst of the wolves. Be ye therefore wise as a serpent and harmless as a dove. Ano ang ibig sabihin nito? What does the scripture mean when we instruct us? Na sinabi po niya, be wise like a serpent. So sinasabi po dito na ang bawat isa po sa atin, okay, instruct us to act. Instruct us to act intelligently and wisely in the decisions that we make. So kailangan din po natin, okay, na kumilos, okay, na mayroong karunungan at maging sa ating pagpapasya, kailangan din po natin yan. And then of course with the guidance of the Holy Spirit. A conversance and guidance of the Holy Spirit, napakahalaga po yan sa bawat pagpapasya po natin sa lahat ng ating pong ginagawa. Kung ang mundong ito may sarili po siyang karunungan, tayo po bilang anak ng Diyos ay dapat maging marunong din sa bawat ginagawa po natin. Okay, it is required us to be prudent and all that we do, being mindful to each other. Kailangan sa lahat ng ginagawa po natin bilang mga lingkod ng Diyos, pinag-iisipan po natin ito ng tama. Pinag-iisipan po natin ito ng wasto, based to the Word of God. Kaya yan sinabi po ng ating Panginoon Hesus Kristo, because the world is full of temptation, kaya mayroong mga pamantayan ng Biblia kung paano po natin ito lalabanan. Maraming mga palikayat, maraming mga deceitful na ginagawa ng sanlibutan ito. Kung hindi po tayo magiging wise, as the Bible said, ay tayo po'y madaling mahikayat. So be wise like a serpent, okay? Serpent. So sa mga decision po natin, most especially our decisions in the kingdom of God, paano ito mapapalago at paano ito mapapanatili sa kanyang akmang katuruan. Dahil mahalaga po kasi yung truth inside the church. Lagi kong sinasabi ito sa inyo that we need to stand to the truth of the Word of God. Kaya nga po, ito dapat yung talagang nalalagay sa ating pong mga puso at kaisipan. Po,
And then, of course, even in the book of Romans, chapter 16, verse 19, ganito yung payo na Apostle Pablo, which is we quoted also noong nakaraan, kahit na balitang-balita ang inyong pagkamasunurin kay Kristo. So, he speak about the Romans, okay? Yung mga mananampalataya sa Roma. Nais kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti. Again, another. Isa pa na lagi nating tandaan bilang isang Kristiyano, kailangan din po nating maging wise dun sa mga bagay na mabubuting bagay. So, alam naman po natin yan, ano? We know the commandments of God, even in the Old Testament. Pero sa New Testament, kaya po ito binabaybay para alam din natin yung kautusan ng ating pong Panginoong Diyos. The more that we know the commandments of Christ or the law of Christ mentioned in the New Testament and His commandment to every believer, lalo po tayong mapagtitibay sa ating pakikipag-ugnayan at relasyon sa ating pong Panginoon. So, dapat tayo po ay maging marunong sa mabubuting bagay at maging mangmang sa masasamang bagay. Anong ibig sabihin nito? So, kailangan i-neglect po natin yung lahat na evil things na alam po nating mali. Ang problema kasi, sa mga maraming mga Kristiyano ngayon, or doon sila tatawag po nating mga professing Christians, most of the time, kahit na alam po nilang mali, ginagawa pa rin po nila. Tama ba? So marami pong mga ganyan, even inside the church, alam na po nilang hindi tama, pero yun pa rin yung kanilang sinusundan. So as being a servant of God, born in Christ, kailangan din po natin maunawaan at malaman at gawin yung mga bagay talaga na inutos sa atin, yung mga mabubuting bagay ang dapat po nating sundin. Kaya minsan nakaputin po natin doon sa aklat ng James chapter 4 verse 7, ang sino man nakakalam ng mabuti at ito hindi niya kinawa, ito kasalanan sa kanya. So that is yan po yung isang bagay na inutos at isinulat ni James sa atin na kailangan po nating gawin yung mga mabubuting bagay para sa ikakapuri at ikakalwalhati ng ating pong Panginoong Diyos. So, dapat yun po yung lagi nating tandaan. Be wise like a serpent. Bakit? Pangalawa po, na lagi din po natin isalagay sa ating kaisipan, ang diablo po, that is in the book of 1 Peter chapter 5 verse 8, maging handa kayo sa pagbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang yung umatungal at ali-aligid at naghahanap ng masisila. So kung hindi po tayo nagiging aware, if we are not wise, alam niyo po kasi, if you study also the characters of the serpent, matalino po yan sa lahat ng uri ng kanyang tawag doon, pakikipaglaban, lalong-lalo sa paghuli po niya ng kanyang mga bibiktimahin. Tama ba? So dahan-dahan po yan. Kahit kung pag-gusto ng pag-aralan po regarding the characters of the serpent, napakasensitibo po niya sa mga bagay na ito. Yun yung gustong sabihin sa atin ng ating pong Panginoon Kristo na tawag maging sensitibo tayo sa mga masasama. Dahil alam na nating masama, dapat huwag na nating gawin at huwag na po tayong maki-align for that evil deeds or evil doing. Ang kailangan po natin ay dapat laging magbantay at lagi nating tandaan na ang paggawa ng mabuti ay hindi po ito masama. Kaya paggawa po ng mabuti ay isang karangalan na isang karangalan sa ating mga Kristiyano at nagbibigay kapurihan sa ating pong Panginoong Diyos. So, dapat yun yung nasa puso po natin eh. Nandiyan lang po, uulitin ko po sa inyo that even Jesus Christ, kay trinay po ng diablo to tempt, siya po ang ating po Panginoon Kristo, that is in the book of Matthew, at marami pang mga uring panunukso ang kanyang ginagawa. Kaya kung hindi tayo magiging marunong sa mga bagay na ito, lalong-lalo na kung wala tayong foundation to the Word of God at wala tayong alam doon sa kanyang mga commandment, madali po tayong madadala at madali po tayong magbibigay. Ganyan po ang nangyayari sa maraming tao ngayon. Marami pong nahila mismo ng ating pong kaaway, which is the devil, lalong-lalo na doon sa wrong teachings, wrong doctrines, wrong belief, wrong principles, at marami pang mga iba dahil ang lagi nilang sinasabi. So, alam niyo po, yun yung isang pakiingatan po natin. So, may mga nagsasabi minsan na, tawag doon, ang Bible na daw ay nabago na rin kasi nagbago na rin ang panahon. Yan yung mahirap eh. So, wag na natin dalhin ang Biblia sa modernong panahon kasi modern na rin tayo. Kaya dapat yung ways of our preaching, ways of our teaching, dapat nasa moderno na rin. So, gagawa ka ng programa, kahit hindi na align sa Bible, basta importante, effective doon sa program, but it is wrong, wrong teachings na, nasusunod na ito ng marami. So, yan yung ginagawa nila. So, tingnan nyo, ang daming mga churches ngayon, lumalago nga po sila for program, but not in the Word of God and not in the presence of God. Kasi, alam niyo po, yan po yung dapat po nating pakaingatan sa ating pong mga buhay. No?
So kailangan sa atin po bilang mga mananampalataya, always remember this at lagi namang nasasabi po sa atin that we need to bring the word, the unchanging word of God to the changing world. Ibig sabihin, dinadala po natin ang salita ng Diyos na hindi nababago at hindi nagbabago doon sa pababago-bagong panahon. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi po ito dapat baguhin, ito ay akma sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. Para sa ganon, magkaroon po tayo ng sapat na lakas upang paglabanan ang lahat ng uri ng gawain ng kaaway. Yan ay isa sa pamamaraan upang tayo po ay maging marunong. Saliksikin, pag-aralan ang salita ng Diyos at mamuhay tayo doon sa katwiran at kabutihan na nais ng Diyos para po sa atin. As a Christian, we are able to understand, talaga nating tandaan na ang panunukso talaga ng kaaway ay nariyan. Pero alam niyo po, napakahalaga rin po sa atin bilang mga mananampalataya na maunawaan po natin yung process of our transformation. Tayo na po ay binago and the powers of regenerations in the help of the Holy Spirit. Binago na po tayo. So ibig sabihin, iba na po tayo. Nilagay na po tayo ng Diyos doon sa kaliwanag. Inango po tayo mula sa kadiliman. May panibago tayong katayuan. At dati nakatayo po tayo sa karimlan. Pero ngayon ay nakatayo po tayo kay Kristo. Ibig sabihin, ang pundasyon na po natin ay kay Kristo. At kay Kristo po tayo dapat tumayo. At doon sa kanyang katotohanan, doon po tayo dapat tumayo. So be wise like the serpent. Pang-alabing isa, be harmless as a dove. Still, Matthew chapter 10 verse 16. So sabi dito, narito sinugo ko kayo gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lupo, magpakatalino kayo nga gaya ng mga ahas at magpakataimtim gaya ng mga kalapati. So anong ibig sabihin to? Harmless as a dove. The meaning that is speak about is being harmless, which is unmixed. Okay? To unpure. Be pure. Ibig sabihin, tayo po ay hindi dapat na nakikisaw-saw doon sa mga bagay na gawain ng masama, kundi tayo po ay maging malinis. Purity. Yan po yung sinabi po ng isang theologian. And of course, even if we study in the book of Galatians chapter 5 verse 14, na kailangan tayo po mismo, sabi doon, for all the law is fulfilled in one word, and even this, you shall love your neighbor as you love yourself. So another isang paraan para lalo po natin maipadama at maipakita sa ating kapwa-tao yung kalinisan, yung kalinisan po natin na tinanggap mula sa ating pong Panginoong Diyos ay sa pamamagitan po ng paggawa ng mabuti at sa pamamagitan po ng pagpapakita ng pag-ibig. Alam niyo po, yan po ang isa sa utos din po ng ating pong Panginoong Kristo, which is hindi pa po natin narating, regarding love your neighbor as you love yourself. Okay? At maliwanag po yun. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili, at yun din, mahalin mo ang Diyos. So, yan po yung mga nagbabind para manatili po tayo sa kalinisan po ng ating pong Panginoong Diyos. Purity. Purity, it is a gift from above. Tandaan po natin yan. Wala po tayong magagawa na anumang parte sa ating pong buhay upang maging malinis except that we are obeying through the help of the Holy Spirit, the commandments of the Lord. Kasi yan po ay isa rin po sa maging talakayan po natin, that be holy because I am holy. Through the help of the Holy Spirit, we are sanctified by the Lord. Kung naalala po ninyo sa mga dati po kong tinuruan, tinakil ko na rin po yung part ng sanctification. So may tatlong uri po yan na ginawa po ng ating pong Panginoong Diyos sa atin. At yan po ay maaaring nasa kaisipan nyo pa rin, ano? So, ibig sabihin, every one of us, lahat po na mayroon po tayo ngayon, nung tinanggap natin kay Kristo ay dahil kay Kristo. Nung tumanggap po tayo sa Panginoong Kristo at pinaniwalaan po natin siya, ay dahil po sa Kanya. Sa pamamagitan po ng Kanyang biyaya, tumanggap po tayo ng biyaya. Sa pamamagitan po ng pananampalataya, lahat po ng yan, tandaan po natin, galing po yan sa ating pong Panginoong Jesucristo. When Christ commanded us, when sinabi po din, be harmless like a dove, be pure, be holy, be sanctified. Kaya yan po sana yung ilagay po natin sa atin pong kaisipan. Dapat maalis po sa atin yung tinatawag po natin, yung ating pong mga isipan. If our mind are contaminated in worldly desire, yan po yung mahirap, like lust, pride, greed, arrogance, and evil actions or whatever. Yan po yung nakaka-apekto sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya nga po, bakit po nating pinag-aralan
nung nakaraan regarding doon sa pakikipag-iwas po natin doon sa mga troublemakers, yung gumagawa ng divisions inside the church, it can affect also, okay, our purity. Kaya nga kung hindi mo kayang sabihin sa kanila yung truth, okay, ang tanging magagawa mo dyan ay pag-iwas, pero hindi po yan yung pinakamagandang solusyon. Katulad ng sinabi ko sa inyo po noon, okay, kailangan din talaga na nananindigan po tayo doon sa katotohanan na itinuturo po ng banal na kasulatan. So, when we talk about purity, watch ourselves. Tingnan po natin ang ating mga sarili. Okay, so may part po tayo po dyan. May part po tayo dyan. Yan po yung tinatawag po natin yung process of sanctification. Habang tayo po ay nabubuhay sa sanlibutan ito, mayroon pa rin pagbabago dapat sa sarili po natin bilang mga Kristiyano. From glory to glory, from sin to sinless. Okay? So yan po yung tandaan po natin. Kasi habang nabubuhay naman po tayo dito sa lupa, may kasalanan. Pero pagdating ng araw, mawawala na rin po talaga yung kasalanan na yan, yung kapangyarihan ng kasalanan na yan. So, bago dumating yung araw na yan, sa atin bilang mga Kristiyano, sa atin bilang tumanggap at tayo sumampalataya sa Panginoon Kristo, dapat makita sa atin yung purity. Ganon din naman, purity, the way we speak. Kayo rin pong nakakaalam kung gaano kalinis din ang ating kaisipan dahil tayo ang ulipos na nakakilala sa ating mga sarili maliban po sa ating pong Panginoong Diyos. So kailangan po natin yan. Kailangan po natin mamuhay doon sa kalinisan. So sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, maraming mga pagsubok na dumarating po sa atin at humihikayat sa maraming mga bagay. Pero sana lagi po nating tandaan bilang Kristiyano, kailangan po nating maging marunong at kailangan din po nating maging malinis sa harapan po ng Diyos. At ganoon din naman, if we become clean and pure in the sight of God through His help and power of His Holy Spirit, kasi sinabi ko nga sa inyo na hindi wala naman tayong magagawa yan maliban kung wala pong ating Panginoon Kristo at pagkilos ng Kanyang Banal na Espiritu, of course, it is reflecting. Magre-reflect po sa atin yan eh. At yung totoo talagang mananampalataya, ito yung sinasabi ko lagi sa inyo. Laging nagre-reflect sa Kanya yung Kanyang salvation. Laging nagre-reflect sa Kanya yung tinanggap niyang kaligtasan sa Panginoong Diyos. Dahil yun yung katotohanan at katunayan. Okay? So, pang-12, be thankful. Be thankful. Colossians chapter 3 verse 15. Colossians chapter 3 verse 15. Sabi doon, at maghahari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. In all aspect in our life, kailangan po natin maging mapagpasalamat. Hindi lang po natin kailangan maging marunong, hindi lang po natin kailangan maging pure or harmless like a dove, but be thankful. Kailangan po natin maging mapagpasalamat. If you continue to read that in verse 17, sabi niya, at anuman ang iyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus nang nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. So, everything that we are doing, express our thanksgiving before the Lord. Ganyan din po ang sinabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sa lahat ng mga bagay magpasalamat tayo sapagkat ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol dito. So, and everything. So, anong ibig sabihin yung everything? Of course, alam natin po yan. That is a literal term. So sa panahon na ikaw ay may mga suliranin, sa panahon na ikaw ay nagpeace, sa panahon na ikaw ay malungkot, sa panahon na ikaw ay masaya, sa panahon na ikaw ay pinagpapala, sa panahon na ikaw napapalo, sa panahon na ikaw ay napapagabag, sa panahon na ikaw ay nagiging maligaya, o sa panahon na maaaring marami kang mga suliranin at problema, sa panahon na ikaw ay nakakaramdam ng kaginhawaan sa buhay. In every aspect in your life, you must learn to express your thanksgiving before the Lord. Maraming mga Kristiyano, pag nakaramdam po sila ng mga negative parts sa kanilang buhay, wala po silang ibang ginagawa kundi sisihin ang kanilang sarili, sisihin sa demonyo, at marami pang mga iba. Pero alam niyo po, ang pinaka-the best way to experience the great miracles of God sa atin in His divine provision, it is we must learn to express our thanksgiving before the Lord. Sa lahat ng aspeto. Because in every aspect of our life, huwag niyo pong kakalimutan, nandiyan dyan yung pagkilos ng Diyos. May mga dahilan ang Diyos na maaaring hindi natin maunawaan, pero pagdating ng panahon, as long na tayo patuloy pa rin sa paglilingkod at nagpapasalamat sa Kanya, doon natin makikita how great His great
His grace before us. Okay? So, yun po yung katotohanan talaga. No? So, hindi ka lang dapat nagpapasalamat pag nakakatanggap ka lang ng pagpapala. Magpasalamat ka rin sa panahon na ikaw ay pinapalo. Hindi ka rin lang nagpapasalamat sa panahon na payapa ang iyong damdamin. Magpasalamat ka rin sa panahon na magulo ang iyong damdamin. Because in every situation, God knows all our situation and He is always there. He will never leave us nor forsake us. Kaya ano man yung dinaranas po natin, ano man yung mga sitwasyon po natin sa buhay, dahil lahat naman po tayo, dumaranas po tayo sa positive and negative experience po natin sa buhay na ito. Hindi po tayo exempted sa naranasan ng lahat ng tao. It is common. It is common that we can experience the same to the believers and unbelievers. Ang diferensya lamang sa kanila is between yung rights po natin as children of God. Kasi their rights become children of God ay wala. Okay? So they are children of the devil. Hanggat hindi po nila tinatanggap si Kristo o pinaniwalaan ng Ebanghelyo ni Kristo, ganun pa rin sila. So yun yung diferensya sa atin. And of course, the promises of God. Okay, yung promises ng Diyos sa mga anak niya at yung tawag doon sa kanila naman ay sumpa. Yan lang yung mga diferensya. Pero yung experience natin as a person living in this world ay pare-parehas. Okay? May mga Kristiyano at hindi Kristiyano na minsan nakaka-experience din ng pagbagsak ng kanilang negosyo at pag-up ng kanilang negosyo. May mga Kristiyano at hindi Kristiyano nakaka-experience din ng brokenness, problema, suliranin. May mga Kristiyano, hindi Kristiyano nakakatanggap din ng mga pagpapala. May mga Kristiyano, hindi Kristiyano nakakatanggap rin ng pagpapala. At yan po yung isa sa itinuro ko rin po sa inyo noon regarding the love of benevolence, the love of beneficence, and the love of complacency. Okay, so may mga part lang na halos doon sa dalawang yan ay parehas pero yung inahuli ang hindi. At dapat maunawaan po natin na sa lahat ng aspeto, sabi mismo na Apostle Pablo, ay matuto tayong magpasalamat. The great example talaga, kung makikita po ninyo, si Pablo na mismo ang nagsulat nito na dapat tayo matutong magpasalamat samantalang siya ay naranasan niya lahat ng bagay. Doon sa aklat ng Philippians chapter 4, naranasan niya ang maghikahos, naranasan niya ang managana, naranasan niya ang magkaroon ng karamdaman, naranasan niya naman ang mapagaling, except po yung isang karamdaman niya. Okay, that is in the book of 2 Corinthians chapter 12. So yan po yung mga bagay. Okay? May mga pagkakataon talaga na nararanasan din natin ang nararanasan ng iba. Pero anong gustong iparating sa atin ng Panginoong Diyos? Just be thankful. The word of encouragement to all of you, ano man yung sitwasyon niyo po sa ngayon, ano man yung mga suliranin at bigatin niyo po sa ngayon, learn to be thankful to the Lord. He knows our situation. Alam niya po yung sitwasyon po natin eh. Kailangan lang po natin ay matuto tayong magpasalamat. Okay? So may mga bagay na nais kong bigyan din ng diin regarding be thankful. Okay? The encouragement of Paul regarding the expressions of thankful heart, ang pagkikayat ni Pablo hinggil sa pagpapahayag ng pusong mapagpasalamat, ay mababasa po natin dun sa aklat ng 2 Thessalonica chapter 2 verse 13. At sinabi niya doon, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu sa pananampalataya at sa katotohanan. May tatlong bagay sa ating bilang mga Kristiyano na dapat lagi tayong magpasalamat. Sa kabila po ng sinabi ko kanina na napakaraming mga suliranin at bigatin ng sanlibutan ito na ibinigay po sa atin bilang tao. Pero ito yung dahilan kung bakit nananatili dapat sa ating puso ang isang pusong mapagpasalamat. Binanggit na mismo ni Apostle Pablo, if you read sa King James Version, sabi, but we are bound to give thanks always to God, to you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and believe and of the truth. So unang-una, God has chosen us from the beginning for salvation. So na-clear po sa atin yan, ano? Yan yung isang bagay na dapat po nating pagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo po ay pinili ng Diyos. Wala pa ng pasimula para sa kaligtasan. Pangalawa, God has sanctified us by the power of the Holy Spirit. So isa rin sa ipinagpapasalamat po natin sa ating pong Panginoong Diyos dahil wala tayong kakayahan baguhin ang ating sarili,
the Holy Spirit sanctified us in many ways. Okay? So dalawang uri po ng sanctifications yan. At yan ay magiging subject din po natin. And then, yung sanctifications na yan ng banal na Espiritu ay dakilang pagkilos niya sa buhay po natin bilang mga tao. Kaya nagkaroon po ng regenerations na born again po tayo at nagkaroon po tayo ng holy livings because of the help of the Holy Spirit. Because it is impossible for man to follow the commandments of God without the power of the Holy Spirit and the guidance of the Holy Scripture. Kaya yan po yung malaking ipagpapasalamat po natin sa Panginoon. Ulitin ko, ang unang-una, God has chosen us from the beginning, okay, for salvation, and then God has sanctified us by the power of the Holy Spirit. And then lastly, God has given us faith to believe the truth. Diba? So yan yung isang bagay. Yan po yung malaking bagay din na pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil habang tumatagal, the more that I study, the more that I read the Word of God, lalo kong nakikita yung kanyang kabanalan, yung kanyang katotohanan, at yan naman ay dapat po nating ipagpasalamat bilang mga mananampalataya na tinawag ng Diyos. Yung malaman po natin yung whole truth about God, yung whole truth about His Word. Yan po yung dapat po nating laging ipagpasalamat kahit anuman yung mga sirkumstansya, anuman yung mga suliranin, anuman yung mga problema, anuman yung mga bigatin, lagi nating tandaan na ang daming mga bagay pa rin na pwede nating ipagpasalamat sa Diyos dahil yun ang ginawa niya sa atin sa pamamagitan ng ating pong Panginoon Kristo, yung maranasan po natin yung kanyang napakadakilang biyaya at dun sa mga pagpapalang ipinagkaloob sa atin na hindi ipinagkaloob sa mga hindi naniniwala at sumasampalataya sa atin pong Panginoong Kristo. So just be thankful. Okay? Just be thankful. Laging mapagpasalamat sa Panginoon, lalong-lalo sa tatlong bagay na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. And then of course, hindi lamang po yun, also it is exhortations or exhort of Paul. Isa sa kanyang pakiusap, okay, sa atin patungkol doon din sa pasasalamat. Okay, nais ni Pablo. Ang nais ni Pablo, tayo rin po, hindi lang po ito utos na tayo po ay magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Hindi lamang tayo hinihimok, ini-encourage na Apostle na tayo magkaroon din po ng pusong mapagpasalamat. Kundi ito na nais at pakiusap din na Apostle Pablo na tayo po ay magkaroon din ng pusong mapagpasalamat. Ang ginamit po dito sa aklat po ng 1 Timothy chapter 2 verse 1 sa wikang Grego ay parakaleo. Kaya yung salitang parakaleo, it is desire, pray, call, or pagsusumamo. Okay? Desire, pray, or call. So tandaan po natin, or exhortation, or exhort. Sabi niya dun sa 1 Timothy chapter 2 verse 1, una sa lahat ipinakapuusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Yan po yung sinabi ni Apostle Pablo. Isa-isahin po natin yung apat na yan. Unang-una sabi ni Apostle Pablo, idulog natin sa Diyos ang ating kahilingan. That is a supplications, a prayers of supplication. So isang biyaya po yan. Okay? Isang bagay na maipagpapasalamat po natin sa Panginoon dahil pwede po natin idulog sa Kanya yung mga hinaing ng ating puso at mga kahilingan po natin sa Kanya. Pangalawa, idulog natin ang iba sa pamamagitan ng panalangin. So, as being believers, binigyan po tayo ng kakayahan, okay, o karapatan ng Panginoong Diyos upang ipanalangin din po ang iba. At yung sinabi ko nga po sa inyo noon, that first prayers of a unbelievers, it is the prayers of repentance. Hanggat hindi po sila nanalangin ng pagsisisi, their prayers is nothing in the sight of God. If you study in the book of Proverbs chapter 3, beginning verse 33, at also in the book of Proverbs chapter 26 and chapter 28, makikita po niya, the prayers of unrighteous is abominations in the sight of God. As long that they don't have a repentant heart, okay, yung prayers po nila, it is not acceptable before the Lord. At yung kagandahan yan yung difference po natin as believers, okay? Dinudulog natin sa panalangin, okay, yung iba, because God is listening to us. If you study in the book, also in the book of John chapter 5, beginning verse 14, kaya nga tayo pa hindi nag-autobilin lumapit sa Kanya dahil naniniwala tayo na kung tayo hingi sa Kanya, okay, pagkakalob sa atin kung itinaayon sa Kanyang kalooban. So that is a commandment, and that is a blessings for us as a believer before the Lord. Kaya magpasalamat po tayo sa bagay na yan. And then pangatlo, dumudulog tayo sa Diyos ng may pagsusumamo. So sa pagdulog tayo o dumulog tayo sa Diyos ng may pagsusumamo, maganda rin po ito para po sa atin. Okay? It is a beneficiary, anuman yung bigatin po natin sa ating pong Panginoon. Isang paggalang, pagsusumamo sa harapan po ng Diyos. And then dumulog tayo sa Diyos na mayroong pusong mapagpasalamat. So lahat ng ito, sa apat na ito, which is mentioned in the book of 1 Timothy chapter 2, verse 1, ay pinagkaloob po sa atin bilang mananampalataya
Yan nakita. So, even in the book of, tawag doon, 2 Thessalonians 2:13, mayroon na tayong pagpapalang tinanggap sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ganon din naman din, 1 Timothy chapter 2 verse 1, mayroon pa rin tayong pagpapala na tinanggap sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At lahat ng yan ay sa pamamagitan po ng biyaya po ng ating pong Panginoon. Kailangan po natin ng puso mapagpasalamat. Meron lang po akong nabasa kanina regarding a thankful heart. Sabi the most beautiful way to start and end our day is to have a thankful heart in the Lord. So isa daw sa pinakamagandang simulan, okay, ang ating umaga, i-close din po ang ating pong ang ating pong araw is to have a heart, a thankful heart in the Lord, isang pusong mapagpasalamat sa ating pong Panginoon. Yan po naman ang lagi kong ipinapanalangin sa bawat isa po sa atin, na tayo po ay magkaroon po ng pusong mapagpasalamat. Isang puso na handang sumunod sa ating pong Panginoon. Number 13, be patient toward all men. Okay? Be patient toward all men. 1 Thessalonians chapter 5 verse 14, kapatid, ipinapakuusap din namin sa inyo, inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mga namimigha, pasiglahin ang mga mahinang loob at talingain ang mga mahihina, pagtiyagaan ninyo silang lahat. So, be patient to all men. Alam niyo po, mayroong tatlo na naman na dapat po nating makita ito. Unang-una, pagsabihan ang mga taong tamad. We speak about the church because Paul speak about the Thessalonian, nangungusap po dito ni Apostle Pablo sa mga taga-Thessalonica, mga mananampalataya, kasama na doon sa body of Christ. Pero marami po sa kanila ang tamad. Isa po sa isang aking nabasa, dalawa po dito, pero meron din mga nagsasabi na ito'y mga tamad regarding to the work of the church, at meron din naman nagsasabi na tamad to the work of the church and also in their life. So, kahit man ano sa bagay na ito, ang pagiging laziness ay hindi pa rin maganda. So, ibig sabihin, kung magpo-focus po tayo doon sa loob ng iglesia, itong mga tao ito ay tamad sa pangangaral ng salita ng Diyos, tamad sa pag-evangelize, tamad doon sa panghihikayat, at tamad sa pag-share ng gospel, tamad sa pananalangin, tamad sa pagbabasa ng Biblia. So, maaari, inside the church, ang pag-uusapan po natin, kung ang area yan talaga ay dapat po nating pagsabihan. So, it is good for us and it's a great privilege for us as a pastor, bilang isang pastor, I always remind my young people, lahat ng mga kabataan at even members of the church that they need to study the Bible, they need to read the Bible, they need to pray. Yan yung buhay po nating Kristiyano and also to evangelize. Tatlo lang po talaga yung sumasakla, tatlo lang talaga ang dapat nating mamaster sa buhay na ito bilang isang Kristiyano. Pananalangin, pagbabasa o pag-aaral sa salita ng Diyos, at higit sa lahat, fellowship and evangelism. Sa lahat ng aspetong ito dito, umiikot ang buhay nating mga Kristiyano. If you say that you are a Christian, dapat ang tatlong bagay na ito ay nakikita rin sa buhay mo. So, hindi, alam niyo po, marami po yung nagsasabi, I am Christian, but they are not doing something inside the church. Actually, maraming ministerial, marami pong tawag doon, mga ministry inside the church. Kaya yan po naman ay tawag doon, naituro na rin regarding doon sa ministry about teachings and also serving. So serving naman, yung pagbibigay, pagtulong, pagkakawang gawa, paano man yung mga activities inside the church, be part. Hindi po yung tayo tawag doon, pupunta ka lang sa loob ng iglesia, upo, tatayo, alis, uwi, tapos na. So kung tayo po talaga ay sinasabi natin na Kristiyano, then be part to the activities of the church, most especially for the expansions of the kingdom of God and evangelism. So dapat maging party po tayo dyan. Na dapat nariyan talaga yung tawag doon, puso natin na masunurin, kahit ang tawag doon. Kasi maraming mga Kristiyano talaga ngayon, tawag doon lang, yun lang gusto nila. Yung nasa loob lang na iglesia, tapos alis pa sila, pero no participations at all. Then you will say, sasabihin mo that you are a Christian. Paano mo masasabi that you are, ikaw ay nagiging grow and rooted Christian pag yung mga bagay na dapat na makita sa iyo hindi naman nakikita? Napakatamad mo sa maraming bagay. Tamad ka sa pagbabasa ng banal na kasulatan, tamad ka sa pag-aaral, tamad ka sa pakikinig, tamad ka doon sa pag-share ng Word of God, tamad ka doon sa mga activities inside the church, tamad ka sa evangelism, tamad ka doon sa paggawa ng PowerPoint, tamad ka sa praise and worship, tamad ka sa pagtugtog, tamad ka sa pagprapractice. Ang daming mga katamaran. Okay?
bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. But that is the reality and truth. A lot of people today that they are claiming that they are Christian, but in their life, hindi mo makikita how they give their life before the Lord. It is true, ang may instance silang ganito Kahit hindi naman ginagawan, Pastor. Ang buhay naman talaga, yung puso namin, judgmental ka ha. Yan yung mga principles ng napakarami mga Kristiyano. They're judgmental. Kasi hindi mo alam yung puso namin. Alam niyo po, actually, kung ano talaga yung laman ng puso, it reflected in our action. This, if you study even in the book of Matthew chapter 15, reflected po yan. Nagre-reflect po yan kung ano yung talagang laman. Kaya kung talagang mahal mo po ang Diyos, talagang maglilingkod ka sa Kanya. Kung talagang mahal mo ang Diyos, talagang nakikita sa iyo. Kung talagang mahal mo ang Diyos, nagsasakripisyo ka para sa Kanya. Dahil nagre-reflect po yan. Okay, so huwag maging tamad sa gawain po ng Diyos. Huwag maging tamad po sa gawain ng Diyos. Maging masigasig po tayo. At kahit na minsan nararamdaman po natin na parang walang bunga, alam niyo po, ito yung laging sinasabi po sa inyo, live. Okay, yung result, live to God. Kasi siya yung gagawa ng result. Hindi po tayo just obey and obey His word. Okay, yan po yung trabaho po natin bilang mga Kristiyano. Ang concern po natin dito, okay, although ang Diyos po natin ang nagpapalago, ang concern po natin yung pagsunod. Okay, yung pagsunod po. Kaya nga po, bakit po tinakal po ang commandments to the believers? Kasi gusto pong makita po natin yung mga bagay na dapat po nating sundin. Okay? Ako rin naman, may mga bagay minsan na-fulfilled ako doon sa dami pa naman po ito na isa-isain po natin. But I'm doing my best, okay, to obey all this for the sake of, hindi lang for the sake of Christ, but for my own sake, okay? Kasi, as I doing my best, I do believe that the Holy Spirit, okay, ay patuloy natin kasama para magawa natin sa lahat ng bagay nito. Kaya ulitin ko, hindi natin magagawa lahat ng commandments nito without the grace and without the help of the Holy Spirit and without understanding the Holy Scripture. Kaya ito ay pinapaunawa ko po ng kaunti sa inyo at higit sa lahat, we pray for the help of the Holy Spirit and then mag-rely po tayo sa biyaya ng Diyos that we can able to follow all these commandments of our Lord Jesus Christ to the believers. And then pangalawa, sabi ito, pasiglahin ang mahihinang loob. Huwag na po kayong pabigat. Alam niyo po, marami pong mapasok sa loob ng iglesia, imbes na sila po ay may encourage, nadidismaya. Pagpasok po sila, hinang-hina po sila. Pero pagpunta po nila sa loob ng iglesia, dismayado sila. Kaya hindi na po sila bumabalik. Kaya hindi na po bumabalik po ang marami because nadidismaya po sila because the way na pinapakita ng mga ilang mga Kristiyano or ng isang church sa kanila. Okay. So dapat, nandoon yung pagpapasigla, nandoon yung pag-encourage sa kanila. Kaya pag may bisita, lagi kong ito yung tinuturo pa rin, pag mayroong bago sa iglesia, ang tuon ng message sa tuon ng message talaga hanggat maaari doon sa bago para laubusan niya makilala si Kristo at naroon din yung tinatawag po nating pag-aasikaso or hospitality sa isang baguhang mananampalataya ng maranasan niya at maramdaman naman na siya ay welcome inside the church. Baka yung bagong pupasok na yan, hinang-hina na siya. Pero ang ginagawa po ng marami, kung sino pa yung lagi nilang kasama, doon pa rin po sila. Yan po yung asar-nasar ako minsan doon sa mga ilang mga panin. Matagal na sila magkasama, 10 sa 20 taon na sila sa loob ng iglesia. Okay, sila lang nagkakasama. Kaya na-itchapwera ang mga bago. Na-itchapwera yung mga maaaring mga napanghinaan ng loob na nakahanap ng pagpapalakas sa kanila. Kaya walang, hindi nila, parang ang concern ay sarili nila. They are not concerned to other people. Kaya pag may bago naman po at may makita po kayo na talagang nananamlay, lapitan po ninyo, pagpayuhan, pagsabihan, i-encourage ng word of encouragement, salita ng Diyos, o di kaya kung kaya mo namang mag-treat sa labas, i-treat mo siya, may problema ka ba, punta, mag-usap tayo. So yun yung mga bagay na pwede nating sabihin sa kanila. Practical lang po ako nakon po ito, pero ito yung realidad kasi when we talk about biblical and practical applications in our life. Kasi hindi nyo po napapansin, although hindi lang yung baguhan, maaaring mayroon pong matagal po dyan na tawag doon, hindi nyo lang po masabi-sabi. Okay, so kailangan magiging kwan din tayo, na nagkakaroon din tayo ng pakiramdam. Nakikita rin po natin yon. And then when we advise them, be sure that you are advising them na tawag doon sa ikakabuti. Hindi yung minsan kasi maraming mga tao, mag-advise sila, kampihan pa. Mali po yon. Dapat pag nag-advise po tayo,
ay based lamang po doon sa ikakabuti ng bawat isa. Okay? Mas especially, mas maganda to the Word of God. And then, pangatlo, kilalanin ang mga mahihina. Okay? Kalingain ang mahina. So, kailangan natin pagkalingin. Which mean, ito yung sinasabi na Apostle Pablo, itong mga taong ito, if you study in the Greek word, sila pa yung mga tinatawag po natin na mahihina sa pananampalataya. So maraming mga payo sa Apostle Pablo yan at babalikan po natin yan, mas especially in the book of Romans chapter 14 and 15, 16. May mga mahina din sa pananampalataya, kaya pinagbawal ng Apostle Pablo doon sa mga pagkain, etc. May mga tawag doon, nagturo siya patungkol sa pagkain, I should say. And then ganoon din naman doon sa aklat ng 1 Corinthians chapter 8 and chapter 10, patungkol naman sa mga Diyos-Diyosan. So may mga mahihina kasi sa pananampalataya na kailangan din nating magkaroon ng concern sa kanila habang pinapalago natin sila o tinutulungan natin silang lumago. If you are malagong Kristiyano ka na, so it is your obligations na sa mga iba naman ay magpalakas po tayo. Okay, then dito sabi niya doon, kaya ito yung utos natin, that be patient, sabi niya, pagtyagaan ninyo silang lahat. Sino pagtyagaan ninyo? Yung tamad. Pero pa, yung tinatawag nating nanginaan ng loob at yung kailangan na pagpapalakas doon sa mahina. So pagtyagaan natin silang palakasin, pagtyagaan natin silang i-encourage, pagtyagaan natin silang turuan para sa ganun ay makipart sa gawain ng Diyos. So be patient to these people. Kasi tawag doon sa ating pagtsatsaga, balang araw magpupunga rin po yan. Maaaring yung tamad ay magiging aktibo sa gawain at magiging katuwang katuwang pa natin sa gawain ng Diyos. Yung napanghihinaan ng loob ng pagdating ng araw, na-encourage siya naman ngayon ang mag-encourage sa iba. At yan din naman sa mga mahihina sa pananampalataya, pag naging matatag, siya naman ang nagiging katuwang po natin sa gawain ng Diyos. So, just be patient to teach them. Ganun din sinabi dun sa aklat ng 2 Timothy chapter 2 verse 24, ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-away, sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay magturo at matyaga. That is a commandment also to us na babalikan po natin. So, dapat tayo naglilingkod sa Diyos. Ingat na po, huwag po tayo makipag-away. Alam niyo po, ito yung realidad. Marami po sa loob po ng iglesia ang hilig pong makipag-away. Makipag-away sa Facebook, makipag-away sa social media, makipag-away sa internet. Hindi na po nagsawa doon sa loob ng iglesia, nilagay pa sa social media, nilagay pa sa labas. So, ano sasabihin nila? They are Christian? Mahirap po yun. Mahirap po ganitong mga pag-ugali ng mga Kristiyano. Yan po yung realidad. Ingat po tayo. So, yan po yung bagay na lagi po natin tandaan, we are already Christian. Kaya, pag may mga tao doon, may mga ilang mga bagay na doon sa social media na hindi na dapat nating tawag doon, pasukin. Huwag ka na mahimasok. Alam mo, minsan may nababasa ako, "Hoy, brother, ano na yan? Anong nangyari? Makikialam ka na ngayon, hanggang sa etc. Magdadakdakan na kayo doon sa Facebook. Nababasa ng lahat. Ano sa tingin natin, minsan ang tingin ng tao sa atin. Most especially to the unbelievers. So, aware naman po, hindi naman po natin pinagbabasa ay pinagbabawal ang ganyang mga bagay doon sa Facebook, yung tawag doon paggamit ng Facebook, I should say. Okay, pero dapat tingnan po natin if the social media or yung mga apps na yan ay nagagamit sa kapurihan ng Diyos. Dapat nagagamit yan sa kapurihan ng Diyos. Imbis na huwag ka nang mag-paste, huwag ka nang maglagay doon post ng ano man yung nararamdaman mo. Post mo na lang yung mga bagay na kung saan na-exalt ang Panginoon, mas especially yung kanyang mga salita. Nakatulong ka pa sa iba at natutulungan mo pa sa iyong sarili for spiritual maturity. Actually, nais ko rin pag-usapan po natin isang araw about the cause, okay, yung cause church conflict, the cause of church conflict. Isa yan po yung isang bagay dahil part po yan ng 2 Timothy chapter 2 verse 24 regarding yung pride, spiritual and emotional immaturity, change and flexibility,
abuses of power, choice politics, clear authority, personal differences. Lahat ng ito ay nice kung mabigyan din ng diin after siguro sa loobin ng Diyos itong matapos mo natin itong the commandments to the believers. And lastly, be ready to give an answer of the hope that is in you. So yan po yung number 14. Be ready to give an answer of the hope that is in you. 1 Peter chapter 3 verse 15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtanong sa inyo tungkol sa pag-asa na sa inyo. So, let us connect in the book of Titus chapter 2 verse 37. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito, that is a blessed hope. Ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. So, yan po, ibig sabihin, be ready to answer. Lalong-lalo yung mga nagtatanong sa atin. Kaya patungkol sa pag-asang ating hinihintay, kaya wala pong iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus Kristo. So, dapat hindi po tayo nahiya pag may mga nagtatanong sa mga bagay na yan. Bakit ka Kristiyano? Bakit ka sumusunod? So, hindi dapat tayo nahiya because we have hope. We put our hope to Christ. And that hope will bring us eternal life. Yan yung pag-asa po natin. Okay? At yan po sana yung lagi nating tandaan. Kaya nga, when we say about our Lord Jesus Christ in our heart, ang lagi nating tandaan that the heart is the sanctuary. Okay? Lagi nating tandaan na ito isang santuaryo na kung saan ang Diyos na ating sinasamba, ang Panginoong Kristo na ating sinasamba, ay dapat siya yung naririto sa ating mga puso. Okay? Be submissive and live according to His word and then worship Him and obey Him. Yan yung laging laman dapat ng ating puso. Kaya sinabi niya doon, okay, na ang ating Panginoong Kristo ay nasa ating mga puso. Okay? Be sanctified. Sabi doon, but sanctify the Lord in your heart. So let God, let Christ, let our Lord Jesus Christ the first, the priority in our heart. Siya yung una. We know, naging talakayan din po natin yan, na ang puso nga po ay deceitful, ibang part po yan, pero tandaan po natin, nasa puso po natin, dapat makita, maramdaman po natin na walang ibang priority at nag-iisa dito, maliban ang Panginoong Hesus Kristo. Siya dapat. It is not about the richness of the world, it's not about our dream, but Christ is the first and priority. At siya yung dapat naghahari sa ating mga puso. Be submissive and be obedient to our Lord Jesus Christ. Always be ready to defend, okay, about the hope na mayroon po tayo sa ating pong Panginoong Kristo. So, ibig sabihin, pag may mga nagtatanong patungkol sa pananampalatayang mayroon po tayo, sa pag-asang mayroon po tayo, handa po tayong sumagot dito. Dahil ang pag-asang hinahintay po natin sa Panginoong Kristo, kailanman hindi po tayo mapipiko. At yung pag-asa na yan ay ang buhay na walang hanggan. Nakamit po natin at matatanggap po natin sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Kristo sa pagsasakripisyo niya ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Binayaran niya ang ating mga kasalanan at tayo sumampalataya sa Kanya at siya po ay pinaniwalaan po natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So that is our hope. There is a eternal glory waiting for us in Christ. So, huwag po natin ipagpapalit ang yaman ng mundong ito sa yaman at gloryang naghihintay sa atin sa piling ng Panginoong Hesus Kristo. Romans chapter 8 verse 18. So, yan po dapat ang laging nasa puso po natin. So, yan lamang po hanggang number 14 lang po tayo sa gabi po nito. Amen. Amen. Salamat po, Pastor, sa napakaganda ng niyo pong ishiner sa bawat sa amin. Hallelujah. At mga kapatid, naway maging basahin po natin lagi ito, no? Ito yung Christian living, ano? Yung tinalakay po ni Pastor. And bago po tayo mag-reflect o mag-question kay Pastor, pwede ka po, Brother Natsuki, para mag-pray kay Pastor Jujet. Brother Natsuki? Yeah. Kung wala po si Brother Natsuki, pwede ka, Sister Miriam?
Ate Miriam. Busy ang oras na ito, Sis Florence. That's why. Okay. Sino po pwede po mag-pray pa kay Pastor? Kung na lang, Sir Florence. Hallelujah. Tayo manalangin. Salamat po, Pastor. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Diyos sa mensahe na narinig po namin ngayong gabi, ngayong araw na ito. Salamat po sa buhay po ni Pastor Georges. So God, Lord, kailangan ko na patuloy po siyang pagpalain, no God, at gamitin mightily and powerfully sa lalo na po Panginoon, sa ministry na nagkatiwala mo sa Kanya. At ganoon din po Panginoon, more wisdom and knowledge Panginoon sa paghahayag niya ng iyong mga salita na tanging sa iyo lamang nagmumula, O God. At kailangan ko rin po Panginoon na lagi mo siyang bibigyan ng kalakasan Panginoon from head to foot Panginoon, na diyan pag-iingat mo Panginoon, just provision Panginoon sa lahat ng kanya pong mga pangailangan, O God. Lord, ano man po yung mga plano niya, Panginoong Diyos, hallelujah. Sa inyo din po namin ito pinagkakatiwala, Panginoon, na alam mo, Panginoon, kung ano yung din desire niya, Panginoon, ang mapalawak pa, Panginoon, ang yung ebanghelyo, ang marami pang maabot na kaluluwa, O God. Kaya naman po, Panginoong Diyos, ikaw siyang patuloy, Panginoon, magbigay sa kanya ng courage pa, Panginoong Diyos. Ano man po yung mga pagsubok na kanya pong pagdaraanan, Panginoon, ay patuloy na maging matatag po siya, Panginoong Diyos. Lord, we thank you, Panginoon. Ito pang aking samadalangin sa matamis na pangalan ng aking Panginoong Yesus kapagligtas, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Pastor, pwede ikaw muna mag-ano, may bisita lang po kami. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, sige mga kapatid, kung may mga question po kayo, may mga reflection para po sa ating napag-aralan ngayon, doon po sa commandment sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Actually, nasa 15 ba yung natakal mo, Pastor Georgette? So, kung gusto sa mga hindi po nakapakinig, ano ko na lang po yung record ng para masundan po ninyo from number 1 hanggang sa matapos po natin itong mga commandment na ito. So, may mga kayo, mga kapatid, sa mga na-share ngayong gabi? May mga reflection kayo? Or question? Sir Lourdes, Sir Arceline, sige na, na kayo, mag-reflect na kayo. Si Sir Elisa, tatawagin ko na kayong lahat. Sir Emerina, Sir Emma, kumusta ka na, Sir Emma? Sir Emma po ay nasa Pilipinas. Baka may reflection ka, Sister Emma, or gustong ipag-pray, testimony. Sir Emma Florida, tsaka dalawa palang Emma ito, no? Emma Florida, tsaka Emma Ragos. Baka, Sir Emma Florida, meron kang reflection, or pwedeng i-share sa amin. Ganon din sa iyo, Sister Emma Ragos. Kamusta po kayo dyan? Pastora, may tanong ako. Sige, Sister Lourdes. Nabanggit kasi ni Pastor na kapag may mga nagtatanong sa inyo o sabihin natin na bakit. Anyway, yung ating paglilingkod ba. Pero ang aking itatanong kay Pastor nung time kasi na nagkaroon ng problema sa ating church, parang nasasaktan yung sa kabila na kasi sinasabi natin na tayo ay chosen, tayo ay tinawag ng Panginoon. May nagsabi sa akin na huwag nyo kasing sasabihin na tinawag kayo ng Panginoon o chosen kayo kasi nasasaktan sila, tinatanong bakit kayo lang ba ang pinili? Bakit sinasabi nyo na kayo lang ang tinawag at hinirang ng Panginoon? Ano po ang masasabi ninyo doon, Pastor? Kasi yun po ang wag daw sasabihin na tinawag o hinirang dahil iniisip daw nila na hindi raw sila yung tinawag, parang ganun. Ano po ang masasabi niyo doon, Pastor? Because of their lack of understanding of the scripture. Actually, ilang ulit ko na rin kung sinagot yan, Sister Lourdes. When we talk about chosen, they are the believers of Christ. Okay, so, ibig sabihin, if they are really believers of Christ, they are chosen. Sila po yung sumampalataya because it is impossible for a person to believe Him without the divine interventions of God. Kaya sila po yung mananampalataya. Sila po, ang bawat mananampalataya, sila po ay pinili ng Diyos. Dahil walang sino mang mananampalataya sa Diyos na hindi niya pinili. Ngayon, maraming mga professing Christian inside the church that they are saying that they are saying that they are chosen or believers. But actually, in their truth, kahit anong gawin po nila, hindi po sila nagtatagal sa loob ng iglesia. Ang bunga po nila ay laging kalasuan at kasamaan. So, how can you say that they are chosen? Hindi po ganun. So, when we talk about directly na sa response to your question, Sister Lourdes, okay, simple lang, pag may mga nagtatanong dyan, hindi ba ninyo naunawaan na ang mga pinili ay ang mga mananampalataya at ang mananampalataya ay siyang pinili? Kaya kung mananampalataya ka, pinili ka. Pero, yun ay makikita, okay, doon sa ating mga gawa. Because always remember this,
magre-reflect yung fruit of salvation, which is yung mga mabubuting bagay sa atin. Okay? Pag tayo po ay mananampalataya kay Kristo. So, ganun lang kasimple yon. Pag mananampalataya ka, you are chosen, and if you are chosen, you are believers of Christ. Pero mayroon tayong pinag-aralan noon, natandaan po natin, there's two. Yung artificial faith, saka yung biblical faith or yung saving faith. So, dalawa po yan. Ngayon, kung yung kanilang pananampalataya or yung kanilang belief is from the artificial one, which Christ denied and never accept, that is in the book of John chapter 2, beginning verse 24, 25. Okay, ibig sabihin, they are the professing Christian mentioned in the book of Matthew chapter 7, verse 21. Na sinabi doon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos, kundi sa sumusunod na aking kalooban. Ngayon, yung tumawag talaga, totoong mananampalataya, which is the believers, sila naman talaga ito yung gumagawa sa kalooban ng Diyos. Kaya to be clear sa kanila, dapat sabihin po natin, if you are chosen, you are believers of Christ, and if you are believers of Christ, you are chosen. Okay? At dapat matiyak na sa kanila, pagdating ng araw, sila naman nakakaalam niyan, at tayo naman nakakalam sa ating sarili, it's either the artificial faith or the saving faith ang tinanggap po natin. Pag saving faith ang tinanggap po natin... Pwede ako magsalita, Pastor, bago ako sumakay. Kasi ako, sa akin ang galing yan, Pastor, kasi may mga kapatiran tayo, kasi ang sabi nga nila, bakit hindi ba kami pinili? Hindi ba nila, wala na ba talaga silang nakikitang pagbabago sa buhay namin? Yun po ang sabi nila, Pastor. Kaya nga nasabi ko na wag naman nating masyadong sinasabi na banggit-banggit kasi yung word na pinili, kasi nakaka-offend nga naman, para kasing iniisip natin na hindi na talaga sila pinili. Kaya ngayon ang tanong nila, Pastor, bakit wala na ba talaga silang nakikita talagang pagbabago sa buhay namin? Bakit hindi pa talaga kami napili? Dahil wala silang nakikitang pagbabago sa buhay namin. Yun po ang tanong nila, Pastor. Kaya nga advice ko sa atin ng mga huwag na natin binabanggit-banggit kasi lagi yung word na pinili, ipakita na lang natin sa gawa o kaya sa pamagitan ng pagmamahal. Yan lang naman yun, Pastor. Hindi ko naman sinabi na hindi natin kaya lang, maybe it's better to show it sa buhay natin kaysa yung lagi natin sinasabi na pinili tayo. Mga ganun kasi sa nakaka-open din kasi yun sa mga nakakatinig. Yun lang naman pang point doon, Pastor, Sister Lourdes. Kaya nga, pinakiusap ko na kung pwede, huwag nga natin masyadong binabanggit yun. Ang mas mainam sigurong gawin natin, ipakita na lang natin sa pamagitan ng buhay natin. Yun lang naman ang point doon. Kasi ngayon ang sinasabi sa Pastor, bakit hindi na ba talaga kami pumili? Wala ba talaga silang kitang pagbabago sa buhay natin? Yun kasi ang sinasabi nila. Yun lang naman po, Pastor. Ano masabi niyo doon? Sister Lucy and Sister Lourdes. Okay. So, clear naman siguro yung sagot ko sa inyo regarding sa pinili. I just only responded to the questions of Sister Lourdes and then salamat sa confirmations ni Pastor Lucy. No? So, tandaan po natin yan. Yung mga pinili, they are the believers, and yung believers, they are the chosen one. Kasi nami-misinterpret lang kasi ito ng marami because they are lack of understanding to the scripture. They are minors. Okay? Hindi ito kasi ipinapaliwanag ng karamihan. Pero sa atin na bilang nag-aaral na at nakakaunawa nito, clear na po sa atin ito. So, we are using about sila elected and believers. So, yan ay hindi naman po malaking problema para sa atin na talaga na malalali sa mga nakapag-aral talaga ng salita po ng ating pong Panginoong Diyos. Ngayon, sa cases naman na sinasabi po ninyo na tawag doon, hindi na natin sabihin doon. So, may point naman, pero hindi yung tawag doon, huwag pa rin nating ililas yung tawag doon. Ililas pa rin yung biblical teachings of the scripture. Kailangan lang siguro natin yung konting pagpapaliwanag sa kanila just in case mayroong magsabi sa atin, ito ipapaliwanag natin sa kanila na ganito kasi yan. So, ang pagpapaliwanag ay higit na mahalaga para maipaunawa sa kanila regarding these two, regarding believers and chosen. Okay, so, sana ganun po yung gawin po natin sakali man. Salamat po sa panpo ninyo. Thank you po, Pastor.
Amen. Hallelujah. So may mga ano pa kayo, question mga kapatid or reflection about sa napag-aralan natin? Yung tanong ko, Pastor. Sige po. Pastor, ano po, yung dun po sa Mateo 5 verse 20 na sabi niyo po dun, sabi po dun ay ano, yung iwan mo na ang ano. Paano po yun, Pastor, kung may nakagawa sa'yo ng kasalanan, tapos yung worst na kasalanan na po, worst na scenario na po yung ano, yung nagawa niyang kasalanan sa'yo, sa akin, parang okay na lahat, pero kahit hindi siya nag-sorry o ganun, hindi niya ako in-approach, hindi siya nag-sorry or ano, tapos ako pa rin po ba yung mag-a-approach sa kanya para maging okay po kami, ganun. Hindi ko nag-get. Sorry. Parang siya yung gumawa ng kasalanan pero wala ka namang ginawa pero pinatawad mo na siya. Opo, Pastor, yung ganun po, yung hindi po niya ako in-approach pero pinatawad ko na siya, pero ako po ba yung kailangan na mag-approach sa kanya? Kasi sabi ko po, kung ako po yung mag-approach sa kanya, paano yun, ipinlock na niya ako, ganyan. Pero para po sa akin, okay na yung ginagawa niya, hinayaan ko na, pinatawad ko na siya, kahit hindi po siya nag-sorry lang. Pero no communication kayo ngayon? Wala po talaga, Pastor. Ginlock po niya ako. Walang communication But if there is a time, someday, somehow, na magkita kayo, kung ikaw naman yung nakakauna, katulad gagamitin po ulit yung binanggit ko kanila in the book of James chapter 4 verse 17, na ikaw nakakaalam ng mabuti, gawin mo yung nararapat. Pero of course, nagawa mo na yung una, yung pagpapatawad at pag-unawa. Nagawa mo na yun. Para sa kanya ay maging clear lang naman. So wala namang problema doon. Wala na kang komunikasyon no problem at all. Just in case lang na dumating ang panahon. Kaya yung sinabi ko sa iyo, na kung ikaw nakakaunawa, at bakit hindi? Kung kaya mo namang gumawa ng first step to approach. Gusto ka nang tanongin sana kung anong pinagawa niya, pero wag na suguran. Pero basta ulitin ko sa iyo, kay James 4:17. James 4:17. Also, matatakal din po natin yan as a commandment to us. At least, nagawa mo yung pinaka-the best part to forgive. Yun na po, Pastor, yung ginawa ko. Kasi parang wala na po siguro na mag-approach siya sa akin. Parang wala na po kasi akong ginawa. Sila po yung may ginawa sa akin. Pero wala na po akong ginawa sa kanila. Yun. Pinlock na po ako. Yun. Pero para po sa akin, nayaan ko na kasi. Yun. Parang pinatawad ko na po ganun. Ikaw naman yung talagang maaaring mananampalat at nakakaunawa. Tandaan po natin, mapag-aralan pa rin natin yan. At yung forgiveness is also commandment to us. That is in the book of Ephesians chapter 5 verse 32, and also in the book of Matthew chapter 18 verse 21 regarding forgiveness. Okay, sinabi nga doon, ilang makaulit kong patatawarin ng Panginoon ang nagkasala sa akin, sabi ni Pedro. Sabi niya, ipatawarin mo sila. 7 times. So ibig sabihin po sa wikang Hebrew, sa wikang Grego is unlimited forgiveness, because God always forgive us. So as a believers, we must forgive also those people na nakagawa sa atin ng kamalian at kasalanan. Pagka po may chance, Pastor, ako na po yung mag-a-approach sa kanya, ganun po. Ikaw nakatulong mabuti. Parang nakakahiya. Ganito if you want to be released for that burdens, why not? Kung sakaling papansinin ka niya at nakikipagkasundo siya sa iyo, parehas kayong mapapalaya doon sa bagay na iyon. At kung ayaw niya naman, at least ikaw himalaya na, siya hindi pa. So yan yung lagi mong tandaan. Kaya sinabi ko sa inyo yung James chapter 4 verse 17 kanina, na sino man nakakalam na mabuti at hindi niya ginawa ito yung kasalanan sa kanya, pero at least nagagawa mo yung pinaka-the best na part. Okay? So just in case na makita kayo, bakit ba hindi? Pero ulitin ko sa iyo, ang bunga niyan, pag parehas kayong magbe-benefit ng bunga noon regarding forgiveness to each other, at baaring ma-reconcile pa kayo, mapapalaya kayo doon sa bumabalot do sa mga bumapagabag sa inyong dalawa, o yung mga mga burdens ninyo o mga gumugulo sa kaisipan pa.
So, yan yung mga benepisyo just in case na magkaroon ng tawag doon, parang magandang kasunduan. Ayun, salamat po. Mayroon pa po ba katanungan? Pwede po kayo magtanong, mag-share sa ating pinag-aralan po. Baga na natin pinag-aralan, Pastor. Yung isang pagtuturo sa ating paglakad sa pananampalataya. Napakaganda po ng sinarin sa akin, Pastor. At nawa po ang mga tinuro sa amin na hindi lang po namin na pag-aralan. Bilang isang manampalataya, ay lakaran po natin yung pinag-aralan po natin yung hapon ito. And hopefully that we can matapos po ninyo ang atin pong subject regarding to the commandments of believers dahil hindi na rin po natin pwedeng balikan po yan. Mahigit 100 po yan. Nasa 14 pa lang po tayo, pang 15 sa susunod. So hindi po natin alam kung kailan po tayo matatapos, but hopefully that we can finish about the commandments of Christ to every believers or the commandments of the believers in the New Testament. Pwede pong i-share, Pastor? Pwede pong i-share sa messenger yung mga topic po na. I-share ko siguro pag natapos na. No? I-share ko na lang yung mga pag natapos po natin. Para yung mga subjective nandoon. No? Salamat po. Mayroon pa po ba? May katanungan pa po na nag-aagam-agam sa inyo. May nais po kayo tanong at malaya po kayong sagutin ni Pastor. Sasagutin po ng Bible ang katanungan. Mr. Ruby Atienza, baka may tanong ka po. Maganatski, Rosalie, Terchodora. Hello, kapatid. Ayun. Hello po, Pastor. Ako po ay may itatanong pero nga ko ito po ay hindi kaugnay ng inyo pong itinuro. Ako po kagabi ay nag-scroll ng Reels. May nakita po ako na sino po ba talaga ang dapat na tawagin kapag nananalangin. Halimbawa po ba o aming Ama, o aming Panginoong Hesus, o Banal na Espiritu Santo. Yan po ay talaga pong iisang Diyos. Ano po? Tatlong persona. Pero sabi po doon ay dapat daw po ay ang Ama. Dapat daw po ay ang Panginoong Hesus. Pastor, pakipaliwanag naman po. Thank you po. There is a pattern of prayer in the book of Matthew chapter 6 verse 9 hanggang 13. That is a simple pattern of prayers that adorations to the Father. So, the three person, yung tatlong persona ay isang Diyos yan. So, every time that we ask and adore, lagi nating tanda nito. We can only exalt the Father. Lagi nating maluwalhati ang Diyos Ama sa pamagitan ni Kristo. At naluluwalhati naman si Kristo sa pamagitan ng Banal na Espiritu at ng Diyos. So all these three person in one God cannot be separated to our prayers. Kaya sa prayers natin, pagkaraniwan, Abba Fathers, at minsan nagko-conclude po tayo and everything, sabi nga din in the book of John, okay, na tayo in the ends of our prayers, lagi natin binabanggit in the name of Jesus. Kasi siya yung pinakatawag doon, parang addressed to our all prayer. Pero lahat ng ito, when they are responded to our prayers, they are one. So ang Holy Spirit, ang Fathers, and the Son, okay, lagi yan sa ating pong prayers. Hindi po sila nawawala. Pero ano yung tanong po ninyo kanina sa akin, sino ba dapat yung tawagin po natin? Actually, sa prayers natin Christian, tinatawag po natin silang tatlo in the terms of God. Because the terms God, it is in the Greek and also in Hebrew, Elohim, and in the Greek word is Theos, that is the plurality of the three person in one God. So, Father muna, Pastor. So, okay lang yung Almighty God. Almighty God. Basta the terms na God ba clear po sa inyo and yung terms na God, that ay plurality po yan. Basta naka-address po talaga yan. Nandiyan yung Father, Son, and Holy Spirit. That is Theos. And also dun sa Hebrew word, that is Elohim. That is a plural.
the fathers, okay? Ang pinagitgitan lang kasi po ng maraming mga kulto ay sabi na dapat Yahweh. Actually, wala naman talagang nakakaalam yung talagang meaning ng tetragrammaton, which is the same sa consonant lamang po ng tawag doon, Hebrew words po yan. So, mayroong mga iba't ibang nagsasabi, Yahweh, Yapa, at marami pang mga iba. Pero, ang mahalaga po dito kasi, alam natin kung saan ito, ang lagi na lang inalam, saan natin i-address. So, yan yung pangdikdikan po ng mga calls, ano? Pero, lagi natin tandaan, as a being Christians, if you believing and you claim that you are a Christian, you are believing in 3 person in one God. So, pag sinabi mong aming Ama or aming Diyos, clear po yan because the fathers, okay, tandaan pa natin ito, the title names of Christ, hindi ko alam kung naituro pa sa inyo, hindi pa, no? The title names of Christ, also we can mention, masasabi rin natin siyang Father. So may mga talata rin po tayong magagamit po dyan. And also the Father, matatawag din natin siyang Father. So when we talk about fathers, it always address between these 2 persons. At tawag din, ganun din naman doon sa tinatawag po natin God, naka-address pa rin sa kanilang tatlo. At pag sinabi rin po natin na tawag doon, pag tayo nanalangin, ang Holy Spirit naman ang tumutulong sa atin sa pananalangin. So when we pray, the Holy Spirit is helping us. That is in the book of Romans chapter 8, beginning verse 26 to 28. So, when we pray, it always address these 3 person and one God. Naka-address na po sa kanila po yan. Pero isa lang po ang naging kagawian po natin as our conclusion sa our prayers in the name of Jesus. Pero ang pinaka-right na patterns of prayers found in the book of Matthew, chapter 6, verse 9 to 13. That is adorations, exaltations, confessions, thanksgivings before the Lord. So, yan po yung pinaka-patterns ng prayers po natin. Po? So, yun po. Nadagdag na po kasi may narinig kasi ako pag nanalangin, Holy Spirit, we acknowledge your presence. Parang yun muna yung Holy Spirit. Actually, ng Holy Spirit nasa sa atin na po when we pray, except when you committed some mistake and sin, then we need to ask the forgiveness before the Lord to settle our heart because nandiyan naman yung Holy Spirit lagi sa atin to help us in prayer. It is impossible for a person to pray without the Holy Spirit. Tandaan po ninyo yan. Lagi natin siyang kasama sa pananalangin. Clear po yan sa turo ng Bible. At sa bawat pananalangin natin, sa panahon na tayo mahina, sa panahon na tayo malakas, nandiyan po yung banal na Espiritu na tumutulong sa atin sa pananalangin. Kinote ko na naman sa inyo, that is in the book of Romans chapter 8, beginning verse 26 to 28. So, nagtanong kanina, okay na po yan, ate? Ate ba yan? Sister Ruby. Yes po, Pastor. Yes po. Thank you po, Pastor. Salamat po, Sister Ruby. Ayan. So, meron pa po ba? Kung sa tanong, para... Kaya nga... Yan, may tanong daw po si Sister Emma Florida. Sabi po niya, may tanong po ako, Pastor. Sabi niya, tama po ba ginagawa namin ng asawa na maghiwalay na lang ng tuluyan kaysa magsama po na palaging away, halos oras-oras? Ano yan? Sumbatan po at kada galaw, mura at halos ayaw po namin makita ang bawat isa. Simula po yan nung dumating ako galing Saudi. Kasi nang nakita ko po asawa ko, naalala ko lahat ng ginawa niya sa akin, mga pagmumura at ang babae niya. At yung sinabi po niya sa akin na wala na kami, pakialaman kaya po yun, halos ayaw ko na siyang makita. 2 weeks na po siya halos sa Mindanao. Umuwi na po siya kasama ang aking anak na bunso. Doon na po sila nanirahan. Yun po yung question niya, Pastor. About sa kanilang mag-asawa. Very practical, no? Pwedeng ikon sana yung panano. Pero hapyawan ko lamang yan as a counselor naman ngayon po. No? Magka-counsel lang po ako. Hanggat maaari, kung hindi, hanggat kaya nyo pong isettle ang mga bagay na yan at tawag doon, gawin po ninyo. Kasi mahirap po ang broken family. At hindi rin po ito pinapahintulutan ng Diyos na masira ang isang pamilya. Okay, so hopefully na magkaroon din kayo ng mga tawag doon as gabay para sa ganun ay maisayos po yan. I think kapatid, if you are willing, you can call me sa mga ibang mga araw or message me sa mga suliranin na yan para mabibigyan kita ng complete counseling. Kasi pang-counseling po yan eh. Hindi po yan dapat na okay. Sasagutin ko po yan at bibigyan kita ng ilang mga advices as being a counselor. So, yan po lamang siguro sa ngayon. Okay po, salamat po, Pastor. So, kung may messenger po kayo, Sister Emma, no? I-add niyo po si Pastor para makapag-chat po kayo sa kanya o makausap niyo po si Pastor.
Actually, hindi lang naman siya ang una. Marami na rin po yung umabot sa akin regarding counseling at mayroon pa rin hanggang ngayon. Hindi lamang po sa mga membro po ng YouLife, iba't iba po. So may mga kinaka-counsel po tayo sa mga iba't ibang area po at panig din po ng bansa. Thank you so much for yung trust. Pero kaya nga, yung mga ganitong mga tanong kasi counseling na lang po. Sa counseling po yan ilalagay and some advices and a response to the word of God. So, yeah, if you have time and then just ask me at titingnan po natin kung ano yung available time. Mas maganda siguro call po para mapayuan ko po kayo. Pag chat naman po, medyo matagal-tagal lang po kasi mahirap pong mag-message. Pero I will answer your message kung ano man po yung nais po na yung itanong at sabihin. At least doon magiging open po kayo. Amen. Salamat po, Pastor. And salamat po din sabi ni Sister Emma Florida. So, ayan, Sister. Makipag-ugnayan lang po kayo kay Pastor Roda para ma-aminit sa Pastor Georgette. Ano po? Ayan. So, salamat po sa katanungan and nawa po ay we praying po na maging maayos yung family niya, no? Tidulog po natin sa Panginoon, wala pong imposible, lalo na po ngayon na lumalapit po kayo sa Panginoon at nananampalataya kayo, wala pong imposible sa Panginoon. Our God is God of restoration, no? So, meron ba po ba na mag-question kay Pastor, mag-reflect? Meron pa po? Kung wala na po, ay dadako po tayo sa ating prayer to attendees. Sino po ang pwedeng mag-pray for attendees? Mga kapatid. Magpa-closing song ka na, Sister Florence, at ako na lang mamaya. Attendees muna po. Oh, magpa-closing song ka na at pag nag-closing prayer ako, isasama ko ng attendees. Okay. Okay, leave out na po ha. Kung wala na po kayong tanong, ano po? God bless po, Pastor. Salamat po sa itinuro niyo sa amin. Salamat po pagpalain. Thank you po, Pastor. Thank you very much. Amen. So, sino po yung pwedeng umawit para sa ating closing song, mga kapatid? Sister Rosalie, available ka? Sister Marivic, nandiyan si Sister Marivic, baka... yan, okay. Okay. God bless. And sa ating attendees, si Pastora and na-benediction mo po. God bless everyone. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon ngayong araw na ito sa napakagandang ilinyakali sa atin ng ating Pastor Georgette. Tunay naman na nakaka-bless at isa pa po doon is marami tayong natutunan sa believer of Christ na dapat yun yung ating pamantayan, ano yung pamantayan ng ating Panginoon, mga utos niya. Hallelujah. Bilang pagtatapos po ng ating gawain, amitan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa